po sa mga hakbang ng Clark Development Corporation para sa pag-unlad ng Clark Freeport Zone. Panoorin po natin ito. Walang traffic, tahimik, at maaliwalas na kapaligiran. Ito ang pinangangalagaan ng Clark Development Corporation sa Clark Freeport Zone. Kaya naman kada buwan ay nagsasagawa ng regular meeting ang Metro Clark Advisory Council na pinangungunahan ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Venadera. Kasama ang mga alkalde ng Mabalacat City, Municipality of Porac, Pampanga, Capas at Bamban-Tarlac. Ayon kay Mayor Crisostomo Garbo ng Mabalacat City, sumentro ang kanilang talakayan sa pagpapaigting ng peace and order sa kanilang mga lugar. Pinag-usapan nga natin yung mga pending mga peace and order natin na nangyayari kasi nga dito sa mga problems ngayon ng mga illegal activities inside Clark, nagigpit na rin ang ating Clark Development Corporation, yung partner natin dito, sa mga locators na gumagawa ng mga illegal activities. Isang resolusyon din ang kanilang agad na gagawin para mapigilan ang mga illegal activities na makapasok sa kanilang mga lugar. Nagpapasalamat kami kay President Agnes dahil nga dito, we will properly inform na baka nga darating ang oras na gumawa sila ng activities on our own LGUs. No? Kaya napakalaki po yung usapin kanina. Kaya nagkaroon kami ng mga usapin kung paano namin po maiwasan yung mga gano'n na pangyayari. So meron po kaming mga formal resolution na gagawin in order to come up na magkaroon kami ng coordination dito sa Clark Development Corporation. Habang ang alkalde naman ng Capas Tarlac na si Mayor Roselier Rodriguez ay nagpapasalamat na naging bahagi ang kanilang bayan sa MCAC. Napakalaking bagay na ang bayan ng Capas ay member siya ng MCAC. No? Since portion of our territory is within the Clark Special Economic Zone, ang tulong na naibibigay ng CDC in terms of enticing investors na mag-invest dito. And of course, investments and businesses will translate into employment and revenues. In the same way, na kami naman sa aming munisipyo, nakakapag-contribute din naman kami na i-share namin sa CDC. Nais din ni CDC President Attorney Agnes de Venadera na walang makapasok na iligal na mga gawain sa kanilang mga nasasakupan. Our President, Madam de Venadera, just wanted to make sure na itong mga municipalities surrounding Clark, walang mga illegal activities associated with POGO operation. And kami naman sa bayan ng Capas, wala naman POGO operation and we're making sure na walang papasok na POGO operations doon. As well as other illegal activities associated with POGO operation. Dahil na rin sa kanilang kaliwat kanang investigasyon sa iligal na POGO, ay ipinasa ng Metro Clark Advisory Council ang Resolution No. 3, Series of 2024 na inilabas nito lamang ika-5 ng Hunyo. Layon ng resolusyon na suportahan ang mga hakbang ng CDC at pamahalaang lokal ng Mabalacat City na iliban ang pagtanggap at pagproseso ng aplikasyon ng POGO at kanilang mga BPO service provider upang labanan ang mga krimen na may kaugnayan sa POGO at maprotektahan ang mga nasasakupan ng MCAC. Pagkatapos naman ng Metro Clark Advisory Council meeting, ay pinangunahan din ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Venadera kasama ang mga opisyal ng Department of Trade and Industry Region 3 ang ceremonial signing of the Commitment of Support ng Pampanga Micro, Small and Medium Enterprises Development Council na ginanap sa Clark Visitor Center. Dito ay ibinida ng mga negosyante ang kanilang mga iba't ibang produkto, kabilang na rin ang mga pastries, delicacies, mga gamit sa kusina, woodcrafts at maraming pang iba. Para mas lalo pang paigtingin ang suporta sa mga MSMEs, bibigyan din sila ng pwesto ng pamunuan ng CDC sa Mais Market sa darating na MICECon Clark 2024 na gaganapin sa Hulyo.
malaki rin ang pasasalamat ng mga maliit na negosyante sa pamunuan ng CDC dahil sa kanilang natanggap na suporta.